Magandang araw po sa inyo na patuloy na naghihintay sa mga educational video ukol sa kasaysayan, kultura, at kaunlaran ng probinsya ng Cavite. Sa ikaapat na bahagi ng ating video book ay tutuntunin po ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas, ang listahan ng mga pangalan ng mga Espanyol na nagsilbing mga gobernador ng Cavite hanggang 1898. Subalit bago po tayo magpatuloy, nakikiusap po kami sa inyo na suportahan po sana ninyo ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at share sa ating mga video. Kaya po simulan na natin ang ating pag-aaral. Sa official website ng probinsya ng Cavite, makikita ang listahan ng mga naging gobernador ng probinsya. Subalit ang listahan ay nagsisimula lamang sa taong 1878 hanggang sa kasalukuyang nanunungkulan, na si Gobernador John V. Cremulya. Sa listahan na ito ay lumilitaw na nagkaroon ng 22 individual na naging gobernador ang Cavite sa loob ng halos 125 taon. Isa sa mga challenges na kinakaharap ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay ang paghahanap ng mga mahahalagang impormasyong historikal, partikular na ang mga hindi pa nakikilalang mga personalidad na nagbigay ng direksyon sa naging kaunlaran ng probinsya ng Cavite. Sa pagnanais na mapunan ang lakuna ng mga impormasyong pangkasaysayan ay nagsimula kaming maghalungkat ng mga batis pangkasaysayan, na maaaring napagkunan ng listahan ng mga gobernador Espanyol na nanungkulan sa Cavite. Sa pagtunton ng listahan ng mga Espanyol na naging gobernador ng Cavite ay naging mahalaga sa amin ang libro na sinulat ni Gervasio Pangilinan. Isang parmasyotiko, naging opisyal ng hukbong Pilipino noong 1898, at minsang naging presidente o punong bayan ng Cavite. Higit sa lahat ay kinikilala siya na unang historya ng probinsya ng Cavite. Sa listahan ni Pangilinan, ay nakapagtala siya ng 19 na pangalan ng mga naging gobernador na politiko-militar. Ang una niyang itinala ay ang pangalan ni Andres Lopez de Eraldequi noong 1647. Ang sumunod sa kanyang listahan ay si Miguel Roca na nanungkulan noong 1845. Sa pagitan ng dalawang pangalan ay mayroong 172 taon na pagitan na walang pangalan. Ang sumunod ay si Luis Gra, noong 1863, na mayroong 18 taon na pagitan, mula 1863 hanggang 1898, halos magkakasunod na ang pangalan at interval na kapanahunan. Ito ay dahil si Pangilinan ay ipinanganak noong 1875, sa ganito ay detalyado na ang pagkakasunod ng mga ito. Upang matugunan ang listahan at pangalan ng mga namuno sa Cavite ay kailangan nating sangguniin ang pag-aaral na ginawa ni Dr. Lino Dizon, ukol sa mga naging Castellano ng Cavite, sa panahong tinawag niyang proto-probinsyal mula 1605 hanggang 1815. Lumilitaw na ang mga pinuno sa proto-probinsyal na pamahalaan ng Cavite ay sumasakop lamang sa mga teritoryo ng mismong Plaza de Cavite at mga bisinidad nito. Sa pag-aaral ni Dr. Dizon ay nakagawa siya ng unang bahagi ng listahan ng mga naging Castellano ng Cavite, magmula 1619 hanggang 1690. Isa sa mga dokumento na nakita ni Dr. Dizon ay ang kahilingan ni Pedro de Acuña noong 1619, para pagtibayin ang pagtatalaga dito upang maging Castellano ng Cavite. Subalit hindi mapatunayan na ito ay nagsilbi sa nasabing posisyon. Ikalawa ay si Gaspar Alvarez, na nanungkulan bilang Castellano ng Cavite noong 1626. Ikatlo, nabanggit din ang pangalan ni Andres Perez Franco sa isang dokumento ng 1629 na nanungkulan sa nasabing panahon. Ang sumunod na binanggit ni Dr. Dizon sa kanyang pag-aaral ay si Andres Lopez de Azaldequi, isang almirante ng hukbong nabal ng Espanya na nanungkulan noong 1638. Ang pangalan na ito, ang una sa listahan ni Pangilinan sa kanyang libro. Isinama ni Dr. Dizon sa kanyang listahan si Jeronimo de la Fuente Cortes na nanungkulan noong 1659.
Ang sumunod sa listahan ni Dizon ay si General Francisco de Figueroa, na isa sa hinarap ay ang pagpapatibay ng kuta ng San Felipe sa posibleng pag-atake ng piratang Chino na si Cosinga. Si Kapitan Juan Gomez de Paiva ay nagsilbing pansamantalang Castellano ng Cavite, kapalit ni Figueroa. Sa panahon ni Gobernador General Vargas ay itinalaga nito si Francisco Guerrero bilang pansamantalang Castellano ng Cavite. Sumunod na dapat na italaga ay si Kapitan Marcos de Bedoya, na namatay agad at pansamantalang itinalaga si Cristobal Romero bilang interim na Castellano ng Cavite. Sa sumunod na taon ay itinalaga naman si Luis Pineda de Matienzo bilang kapalit nito, kasama din sa mga listahan ng mga naging Castellano ng Cavite at si Sargento Mayor Juan de Robles at itinalaga pagkatapos si Juan Gallardo. Sumunod na itinalaga bilang Castellano ay si General Marcos Quintero Atienza at si Pedro Oriusolo. Ang ikalawang bahagi ng listahan ni Dr. Dizon ay sumasakop sa 1700s hanggang 1752. Lumilitaw na sa mga Castellano ng Cavite, si Francisco Atienza ang nagkaroon ng pinakamahabang panunungkulan na nagtapos lamang sa kanyang kamatayan noong 1716, bago pa man mamatay si Francisco Atienza, itinalaga na sana si Luis Sanchez de Tagle bilang katulong nito, subalit hindi makumpirma, kung nahawakan ni de Tagle ang nasabing posisyon. Ang itinalaga na Castellano ng Cavite ay si Atenasio Fernandez de Guevara, na ang dokumento ay tumetapat sa mga taon 1717. Si Miguel de Elorriaga naman ay naitalaga na Castellano ng Cavite noong 1722, si Antonio Fernández de Rojas ay nanungkulan bilang Castellano noong 1724 hanggang 1727, sumunod sa listahan ni Dr. Dizon ay si Juan Domingo de Nebra, Juan de Barona Velázquez, Marcos de las Salinas, o si Juan Manuel Perez de Tagle, 1733. Juan Pablo de Orduña c. 1737 Toribio Cosio y Terán, 1740. Pedro Zacarias Villarreal noong 1747. Jose de Iriarte y Barboro, noong 1751, at Gabriel de Salamanca noong 1752. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Dizon, sa pananakop ng mga British sa Maynila noong 1762, ay kanilang kinuha ang Puerto de Cavite kung saan isa sa kanilang nabihag ay si Teniente Coronel Joseph de Riarte na siyang Castellano ng Cavite. Itinalaga ng mga British si Richard Kempenfelt bilang kanilang Castellano sa Cavite. Si Kapitan William B. Brereton ang naging ikalawang British na naging Castellano ng Cavite at isa sa mga huling Ingles na umalis ng Pilipinas pagkatapos ng maikling pananakop ng mga ito sa Maynila at Karatig Pook. Sa pag-alis ng mga British ay nakalista sa pag-aaral ni Dr. Dizon ang pangalan ni Jose Farandu bilang Castellano ng Cavite noong 767. Isa sa inilista sa pag-aaral ni Dr. Dizon ay si Teniente Coronel Felipe Serain na nanungkulan ng 1788, sa opisyal na listahan ng mga pinuno ng hukbong Espanyol ay makikita pa ang pangalan nito sa listahan ng 1792 hanggang 1794. Sumunod kay Serain, itinalaga si Luis de la Concha na isang tenyente sa hukbong nabal ng Espanya, bilang Castellano ng Cavite, nanungkulan mula 1794 hanggang 1814. Isa sa pinakamahalagang impormasyon sa pag-aaral ni Dr. Dizon ay ang pagkakaroon ng naratibo sa hindi pa napag-aaralang peryodo ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng panunungkulan ng mga Castellano sa Puerto de Cavite. Kasama na rito ang pag-identify niya ng 32 individual at ang kanilang mga kontribusyon bilang tagapangasiwa sa Plaza de Cavite. Sa mapa ng 1700s ay makikita pa ang mismong bahay ng Castellano ng Cavite, na nakaharap sa kastilyo ng San Felipe. Isa sa pinakamahalagang impormasyon sa pag-aaral ni Dr. Dizon ay ang pagkakaroon ng naratibo sa hindi pa napag-aaralang peryodo ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng panunungkulan ng mga Castellano sa Puerto de Cavite. Kasama na rito ang pag-identify niya ng 32 individual at ang kanilang mga kontribusyon bilang tagapangasiwa sa Plaza de Cavite.
Dahilan sa nagtapos ang pag-aaral ni Dr. Dizon, sa taong 1815, na dito ay kinikilala niya na ang nasabing taon ay siyang panimula ng gobyerno probinsyal. Sa ganito ay sususugan po ng Cavite Studies Center ang kanyang pag-aaral, at tutuntunin ang panibagong listahan ng mga Espanyol na naging gobernador ng probinsya ng Cavite, na nakabase sa mga materyales na aming matatagpuan sa aming center at sa internet. Bago po tayo magpatuloy, ay basahin po natin ang isang katanungan. Ang 1815 ay hindi lamang panahon ng pagtatapos ng Kalakalanggalian na nakasentro sa Puerto de Cavite. Kasama rin sa nagtapos sa nasabing panahon ang sistema ng enkomienda, na nagsilbing isang dibisyong politikal, upang hindi ganap na mabuo pa ang probinsya ng Cavite. Mapapansin din na sa mga sinaunang mapa ng area noong 1700s, ang focus lamang ay nakasentro sa Puerto de Cavite. Subalit noong 1823, ay makikita na ang kabuoang mapa ng Cavite, kung saan makikita ang mga daanan at mga eksistidong mga bayan sa nabanggit na kapanahunan. Isa pa sa mga pinakamahalagang dokumentadong ebidensya ng pagkakatatag noong 1815 ng pamahalaang probinsyal ng Cavite ay ang pagpapatayo ng isang kapitolyo o sentro ng gobyerno sa taong 1820. Isang American sailor na naitalaga sa Cavite noong 1910, ang kumuha ng litrato ng isang gusali na sinasabi nito na government building at maaaring ito ang gusaling kapitolyo, bago ito isa-remodelo noong 1920s. Sa pagkakataon na ito, atin po namang pag-aaralan ang listahan ng mga naging gobernador politiko-militar ng Cavite mula 1816 hanggang 1898. Sa gagawin po nating pagbuo ng listahan ng mga pangalan ng mga naging gobernador politiko-militar ng Cavite ay ating sasangguniin ang ilang mga libro at dyaryo na masinop na naingatan sa Biblioteka Nasyonal ng Espanya. Noong 1815 ay lumilitaw na ang naging gobernador ng Cavite ay si Jose Carida. Noong 1816 ay nagbalik sa panunungkulan bilang gobernador ng Cavite ang dating Castellano na si Luis de la Concha. Noong 1817, ay walang nakatalang pinuno sa ulat militar ng Espanya. Noong 1819, ay nakaulat na ang gobernador ng Cavite ay si Domingo Garcia de Señores. Noong 1821, iniulat sa libro ng militar ng Espanya na si Nicolas del Valle ang gobernador at sa sumunod na pag-uulat noong 1822 ay siya pa rin ang nasa listahan. Noong 1828 binabanggit si Teniente Coronel Francisco Orozco bilang gobernador ng Cavite hanggang 1830. Noong 1834 ay nagbalik si Domingo Garcia de Senadorieres na noon ay retirado na hukbo ng Espanya bilang gobernador ng Cavite. Noong 1835 itinalaga si Teniente Coronel Rafael Rafoli sa pagiging gobernador. Nagkaroon ng malaking patlang ang listahan, dahilan sa walang makita ang researcher, na kopya ng Estado Militar ng Espanya mula 1836 hanggang 1849. Sa ulat ng Estado Militar ng Espanya noong 1850, nakatala ang pangalan ni Miguel de Roca, samantalang sa tala ni Gervasio Pangilinan, si de Roca ay nanungkulan noong 1845. Ang listahan na ating binubuo ay lumilitaw na noong mga unang taon ng 1860s ay nanungkulan bilang gobernador ng Cavite si Luis de Oraa at siya ay pansamantalang pinalitan ni Coronel Mariano Oscares noong 1863. Noong 1864 ay lumilitaw sa ilang ulat ng mga kapanahong dyaryo na si Francisco Rovira ang gobernador ng Cavite. Sa almanac ng 1864 hanggang 1865, nakatala ang pangalan ni Juan Maria Rojas bilang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa taong 1865 ay naiulat din sa mga dyaryo sa mga huling buwan ng Disyembre ng nabanggit na taon, na si Bernabe España ay gobernador ng Cavite at nagtapos noong Nobyembre, 1866. Sa taong 1867, muling itinalaga si Luis Oraa bilang gobernador ng Cavite at sa ulat ng Guia de Foresteros noong 1869, si Oraa pa rin ang nakalista na gobernador ng Cavite. Sa isyu ng Guia de Forestero ng 1869,
nakatala ang pangalan ni Juan Alvarez Guerra bilang Alcalde Mayor ng Cavite at sa Diaryong El Pensamiento ng 3 ng Pebrero taong 1870 ay inuulat na siya pa rin ang nakalagay sa nasabing posisyon. Sa pag-uulat ng Diaryong La Nacion, ng 30 ng Disyembre taong 1871 ay ibinabalita ang pagkakatalaga kay Fernando Rojas bilang gobernador ng Cavite. Sa Guia de Foresteros ng taong 1872 at taong 1872 ay nakalista ang pangalan ni Juan Alvarez Guerra na gumaganap na Alcalde Mayor ng Cavite. Sa Guia Opisyal de España ng 1876 ay nakatala si Fernando Rojas ang gobernador ng Cavite. Sa Diaryong La Epoca ng 17 ng Pebrero taong 1877 ay ibinabalita na ang posisyon ng politiko-militar para sa pagiging alcalde mayor ay inilalaan na sa isang brigadier general ng hukbong Espanyol, at dito ay itinalaga si Rafael Alberni. Sa isyu ng Gazette Universal ng 29 ng Setyembre taong 1878 ay ibinabalita ang pagkakatalaga kay Brigadier General El Jose Pacheco bilang alcalde mayor ng Cavite. Sa isyu ng Diaryong El Comercio ng 14 ng Marso taong 1879 ay ibinabalita ang pagkakatalaga kay Jose Jimenez Moreno bilang pansamantalang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang listahan sa Diaryong La Epoca 13 ng Hulyo taong 1882 ay nakasulat sa balita na si Juan Salcedo y Montilla ang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa Diaryong El Estandarte ng 1884, ibinabalita ang pagkakatalaga kay Francisco Barrero bilang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa Guia Opisyal de España ng 1887, nakalista pa rin ang kanyang pangalan na nakatalaga sa nabanggit na posisyon. Sa Diaryong La Epoca noong 1887 ay ibinalita ang pagkakatalaga kay Joaquin Marin. Noong 1889, ayon sa Diaryong La Oceania Española, ay pansamantalang itinalaga si Cayetano Vasquez bilang Alcalde Mayor ng Cavite. Itinala naman ni Gervasio Pangilinan na si Francisco Rodriguez, ang nakalagang Alcalde Mayor ng Cavite noong 1890. Noong 1893, muling naitalaga si Cayetano Vasquez bilang Alcalde Mayor ng Cavite hanggang noong 1894, sa Diaryong La Oceania Española ibinalita ang pagkakatalaga kay Teodoro Feijoo bilang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa Anuario Militar de España ng 1895, nakatala si Fernando Parga bilang Alcalde Mayor ng Cavite. Sa panahon ng kanyang panunungkulan nagsimula ang Rebolusyong Pilipino na nasentro sa mismong probinsya. Sinundan siya ni Rafael Suero at Diego Paras sa taong 1877. Noong 1898, itinalaga si Leopoldo Peña bilang Alcalde Mayor ng probinsya ng Cavite at nagtapos ang kanyang panunungkulan, nang ito ay sumuko sa mga revolusyonaryong Pilipino noong buwan ng Hunyo taong 1878 at maituturing na huling punong ehekutibo ng gobyernong Espanyol sa Cavite. Sa Diaryong La Epoca, 1 ng Enero taong 1887 ay ibinabalita ang pagkakatalaga kay Joaquin Marin bilang Alcalde Mayor ng probinsya. Sa ginawa nating pag-aaral, na ang una nating ginamit sa pagbabakas ng listahan ng mga naging Alcalde Mayor ng Cavite gamit ang libro ni Gervasio Pangilinan na nakapagtala lamang ng 19 na indibidwal. Sa pag-aaral ni Dr. Dizon ay nakapagtala siya ng 32 indibidwal na Castellano sa panahong proto-probinsyal. Sa pag-aaral na aming sinundan ay nakatagpo naman tayo ng 33 na mga indibidwal na nanilbihan bilang Alcalde Mayor ng probinsya ng Cavite mula 1815 hanggang 1898. Isa sa mga layunin ng pag-aaral ng kasaysayan ay ang paghahanap ng mga datos upang higit na maging may ugnay ang pagpapatuloy ng nakalipas sa kasalukuyan. Sa ganito ay ipinagmamalaki ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas na ang patuloy na pag-aaral ng aming center ay nakalikha ng listahan ng mga namuno sa Cavite sa kapanahunang proto-probinsyal, magmula sa ginawang pag-aaral ni Dr. Lino Dizon.
Sa ginawang pagpapatuloy na pag-aaral ng aming center ay nagsimula po kami na magsaliksik sa mga lumang dyaryo at mga babasahin sa kapanahunan ng kolonyalismo ng Espanya magmula 1815 hanggang 1898. Sa ganito ay nakatagpo po tayo ng 33 pangalan, at makakagawa tayo ng isang listahan sa pagkakasunod-sunod ng mga nanungkulang alkalde-mayor ng probinsya ng Cavite, sa tinatawag na panahon ng mga Kastila. Ang pag-aaral na ito ay humihikayat sa lahat ng mga may interest sa pag-aaral sa kasaysayan ng Cavite, na magporsige upang magpatuloy tayo sa pag-aaral ng nakalipas na kaganapan sa ating probinsya sa panahon ng pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga pag-aaral na maaari ninyong gawin, mauunawaan natin ang kasalukuyan at ang ating haharaping panahon. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.